mga ka-senior citizen powers. Po si Kabogs, magbibigay ulit ako ng aking sariling suggestion o opinion. Bago po ako magpapatuloy, nakikiusap po ang inyong lingkod na i-likes po, i-share, at mag-subscribe po tayo dito sa Senior Citizen Powers Channel. Ang mga senior citizen, kahit na tayo ay karamihan sa atin ay nasa bahay na lang, nagpapahinga at nakikiramdam na lang at nakikibalita, meron pa rin po tayong magagawa maitutulong sa ating mahal na bayan. Tayong mga senior citizen ay mga ilang taon na lang tayong mamumuhay sa mundong ito at lahat naman tayo ay papanaw. Wala pong makatanggi dyan. Pero bago mangyari yon, sana po ay mag-iwan tayo ng legacy. Bilang senior citizen, gumawa tayo ng hakbang ng pagkakaisa na makatulong tayo sa ating bayang Pilipinas. At ano po ba ang maari nating maitulong sa bilang senior citizen na hindi tayo dapat gumawa ng mga violenting hakbang o mga pisikal na paraan, kasi tayo'y mga senior citizen na at marami sa atin ang may mga karamdaman na. Ako po ay 72 and 5 months and 22 days ang aking edad. Pero ako po hindi umiinom o nagtitake ng any medicine. Vitamins lang po ang aking tinitake o iniinom. Akin pong ibabahagi ang aking karanasan kung bakit hanggang sa ngayon ay malusog pa rin, walang karamdaman, at nagtatrabaho pa rin sa edad kong almost 73 years old na po. Pero sa ngayon, ang ibig ko pong ipaabot sa ating mga ka-seniors ay kung ano ang ating maibahagi para tayo makatulong sa ating bansang Pilipinas at sa mga nagpoprotesta laban sa korupsyon, laban sa masamang gobyernong ito, masamang pamamahala ng gobyernong ito. Mag-iwan tayo ng legacy alang-alang sa ating mga anak, sa ating mga apo, na ang kanilang buhay ay magiging komportable, maayos, mapayapa, at malaya na pamumuhay. Ano bang dapat nating gawin na hindi naman mabigat, hindi mahirap? Actually, marami na sa atin ang gumagawa ng gayon. Pero kung ating pagkakaisahan ay mararamdaman ito ng gobyerno. Ito ang mga naiisip ng mga aking naririnig sa ibang channel na wag na daw magbayad ng income tax ang mga Pilipino. Tayo namang mga seniors, marami na sa atin ang hindi nagbabayad ng income tax kasi po wala na naman tayong hanap buhay. Marami sa atin ang nag-retired na at marami sa atin ang wala nang kinikita sa buhay. Pero ano ang ating magagawa na magbibigay ng info
o bigat kung tayo ay magkakaisa. Anong ating magagawa? Ito po ang aking opinion o sariling suggestion po. Kaya nasa inyo po kung kayo po ay makisa at sumunod. Ang ating gagawin po ay wag na po tayong maglalabas, which is marami sa atin ang hindi na lumalabas, para wag na tayong gumastos. Kasi po kung lalabas tayo at mamimili tayo, gagamit tayo ng mga produkto, gagamit tayo ng mga serbisyo, magbabayad tayo ng tax whether you like it or not. Halimbawa po, kung lalabas ka at kakain sa restaurant, pag kumain ka doon, magbabayad ka ng tax. Kung lalabas ka at mamimili ka sa mga malls, sa mga registered big store, magbabayad ka ng tax. Kung lalabas ka at magdadrive ka, magpapagasolina ka, magbabayad ka ng tax. So alam na po ninyo yan, lahat ng mga nakaresibo ay nagbabayad tayo ng tax whether you like it or not. Okay, ang aking pong punteriya dito ay gawin nating GOS, o kasi yan ang isa sa mga dahilan nagkaroon ng GOS, ang GOS Project. Doon nila idinaan sa GOS Project ang malaking kurakot, malaking pagnanakaw ng mga kongresista at mga opisyalis ng DPWH at mga kontraktor, hindi lang sa mga flood control project, hindi lang doon po, maging sa mga building na ginagawa nila, mga kalsada, mga ilaw sa kalsada, mga gamit sa militar o sa hospital. All these things are corrupted, overpriced. So tayong mga senior citizen, wag na tayong mag-participate to buy anything na may resibo. O saan tayo dapat mamili? Tayo, marami sa ating mga senior citizen ang kuripot talaga. Gusto natin bumili lang sa mga sidewalk o sa mga talipapa para makamura tayo. Patuloy natin gagawin yun at ipaabot natin sa mga senior citizen na hindi pa nakakaalam nito. Stop buying with a receipt. Wag na. Noon ako pag bumibili sa isang supermarket o kaya magpapagasolina ako, I always ask for a resibo. Ngayon, hindi ko na po gagawin yun. Hindi na ako manghihingi ng resibo. At ako po ay mamimili doon na sa talipapa. Makakatulong pa ako sa mga nagtitinda sa mga kalye, kalsada na maliliit na mga negosyante. Sana po naintindihan ninyo, pag ito ay nagkaisa tayo, over 1 million tayong mga citizens, senior citizens sa Pilipinas alang. Nagkaisa tayo, malaking impact yan na papasok ng pera sa gobyerno ang ating tax na kurakutin man lang ng mga opisyalis ng higher government official, siguradong may kukurakutin na naman sila. Kasi sa ngayon, ang ating utang ay 7 trillion na at nangungutang pa kasi walang gagamitin ang gobyerno. Okay. Sa mga OFW, ako po ay former OFW. Magkaisa po kayo, mga OFW. Tumulong kayo. Kasi hindi naman kayo makakatulong sa ngayon na mag-rally dyan sa Mindiola
papuntang Malacanang kasi nandoon kayo sa labas ng bansa nagtatrabaho. Ano ang maitutulong ninyo? Sa katunayan, ginawa na po ninyo ito. Magkaisa kayo mga nandyan sa labas ng bansa natin, mga OFW, na stop sending money. Kahit isang buwan lang po, just make at a sacrifice. Lahat tayo magsakripisyo. Alam ko isang sakripisyo ito na hindi tayo magpadala ng pera sa ating mga mahal sa buhay kasi kailangan din nila ng panggastos. Pero ipakiusap ninyo, hold the money. Stop muna tayo ng spending for 1 month. OFW, please tell your loved ones na maintindihan nila. Total, yung pera naman yan na ipinapadala ninyo ng regular, you will send it later. Mag-cooperate lang muna tayo, magkaisa tayo. In the whole world, OFW, stop sending money for 1 month. Upang sa gayon, mapilayan natin itong gobyernong ito. Ginawa nila ang pagnanakaw sa pamagitan ng Ghost Project. Okay, gawin din natin ang ghost sending money. Ghost buying tayo. Ghost remittance to our loved one. Ghost, gagawin natin ghost. Wala. Pwede tayong magpadala through an official channel, yung pwedeng sa tao, basta't walang resibo, hindi dadaan sa sistema ng banking kasi we are paying tax where we are sending money through this banking system. Isang buwan lang, pilay ang gobyerno, wala silang gagastusin, wala silang kukurakutin. At nananawagan din ako sa mga empleyado mismo ng gobyerno. Please stand up in favor of our countrymen. Kumampi po kayo sa taong bayan. Magkaisa tayo para mailagay na sa katahimikan at maibalagay na sa pagbabago ang ating bansa na 90% o 95% ang makikinabang. Maliban lang sa mga teroristang MPE at ang kanilang mga political front. Masakit sa kanila ito. Ang gusto nila talaga kasi itong mga nasa komunistang paniniwala, gusto nila talagang bumagsak ang gobyerno. In their favor. Matagal na nila itong pangarap sa buhay nila. Over 50 years na nilang ginagawa ito. Over 50 years na they keep fighting to bring down the democratic government. Sa katunayan, ang iba sa kanila ay nasa Kongreso na. At alam nating lahat yun. Ang kanilang mga political front ng komunista. Meron isa dyan sa Senado, komunista yan. Yan palaging nanggugulo, alam ninyo yan. Walang iba dyan na palaging nanggugulo, palaging naghahanap ng butas. Palaging may paraan siya na maireklamo niya. Meron dyan po. Sa mga senior citizen po, ako po ay humingi sa inyo ng tulong. Magbigay po kayo ng suggestion, magbigay kayo ng inyong ideya. Please comment at i-like po ninyo ito at mag-subscribe po kayo and share po upang mapalaganap natin tayong mga senior citizen, makatulong tayo sa ating bayang Pilipino. Salamat sa inyong pakikinig at ipanalangin natin na ang ating pagiging
matanda na tayo eh. Hindi na tayo pwede sa mga physical na paraan. Ang ating isang pinakamalakas na lakas ay ang panalangin. Panalangin natin sa Panginoong Diyos. Ang Diyos na siyang may gawa ng mundong ito, na pakialaman ang ating bansa. Magbigay na siya ng solusyon sa ating suliranin. Kasi nandyan sa gobyerno ang evil government. Nandyan, nakikita naman natin yung mga kaparaan na is all evil. Kaya ang ating kakampi, ang Panginoon Diyos, hilingin natin na makialam na siya. Huwag nating kalimutan sa ating paghiling sa Panginoon Diyos na pakialaman ang ating bansa, ibigay ang suliranin, ibigay ang lunas ng ating suliranin ng Panginoon Diyos sa ating bansa, alang-alang sa kapayapaan at kaayusan ng ating gobyerno. At huwag nating kalimutan sa ating kahilingan, ihiling natin sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo. Huwag po tayong gagamit ng ibang pangalan, kahit na pangalang Jesus, dahil marami ang gumagamit ng pangalang Jesus. Itawag at ihilingin natin ang ating panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kailangan buo, Panginoong Hesukristo, in Jesus Christ's name, hindi po Jesus' name only. Marami ang gumagamit niya, maging si Lucifer ay gumagamit ng Jesus' name. Salamat po sa inyong pakikinig. Ito po si Kabogs, ang inyong kasenior.